Samahan niyo akong maglakad bago ako umuwi at magluto ng lunch. Nandito tayo sa England, sa may countryside. Malapit na ang tanghalian, kaya tahimik na yung daan. Malinis ang daan. Ayan, ganyan. Tahimik lang ako naglalakad mag-isa. Ayan ang dual carriageway. Malapit na mag-after. Nag-limpis na yan ng mga nag-holiday. Or type sa may kulay. Ayun, may isang van, may isang sasakyan. Bilangin natin kung ilan na sasakyan ang makikita natin sa paglalakad natin. So, isa na yun, ha? Plano kong ikli ang lakad ko ngayon kasi hindi pa ako nagluto. Tinanghali ako matapos magtrabaho. Lalakad lang ako ng kaunti para ma-stretch naman yung aking mga paa. Balik na tayo. Tayo tumawid na. Siguradong walang sasakyan na paparating. Kaya ako itatawid na dito sa kabila. Ayan. Dito ako sa may right hand side. Naglalakad kasi yung traffic napaparating nandito sa my side na ito. Mas madali niya ako makikita kapag nandito ako sa right hand side. Yung road rules. Lalakad na ulit tayo. Wala pa rin tayo ibang nakikitang sasakyan. Iisa pa rin. Dito sa paligid, madaming mga fields. Kasi farm. Yung mga nasa paligid namin. Ayan, may isang bahay lang dito sa may gilid, dito sa right. Tapos may isang kumpanya dito. Engineering firm yata ito. Autumn na. Nag-cut na sila ng hedge. Kaya ganyan wala. Malinis-linis na yung kanilang hedge dito sa right. Medyo bilisan ko na ang lakad kasi medyo makipot na yung daan. Tapos, pag may nakita akong sasakyan na paparating, kailangan huminto. Yung mga oak, green pa. Anong mga halaman? Oh, ang taas naman ng hedge na ito. Walang hayop dyan sa may kilid, dyan sa may field na iyan. Pero dyan sa left, madami madami silang sheep. Masarap naman maglakad na kahit mag-isa lang ako naglalakad paikot-ikot dito sa village o sa block kasi safe naman. Naman ako, makikita naman ako ng mga tao, ng mga drivers kapag paparating sila. Yung asawa ko umiikot sa kabilang block. Ibig ko sabihin, siya anti-clockwise yung kanyang lakad. Ako clockwise naman. Ganyan. Para ako yung maglakad mag-isa, siya maglakad ng isa. Ganyan. Para hindi laging magkasama. Diba? Hindi magkasawaan. Ito na, may panibagong bahay dito. Isang bahay na madadaanan. Bihira lang madadaanan ng mga bahay. Tapos yung mga kabahayan, pagdating natin sa may sa may junction doon, may T-junction. Nakita niyo yung telegraph pole sa left. Malapit dun yung T-junction. Doon tayo tatawid. May sasakyan na paparating. May delivery van. Dalawa na yung sasakyan na nakita natin. Tahimik talaga. Wala pa rin silang tindang itlog dito. Ilang taon ko na ito nakikita. Wala pa rin tindang itlog. Hindi nila tinatanggal yung box. Bakit kaya? Nariyan na. Oh, sasakyan.
tatlo. Pero hindi dumaan dito. Pumunta doon sa kanan. Counted ba yon? Yan, hindi ka makita yung mall. Pagka dumire-diretso ka na ganyan, mapupunta ka doon sa main road. Tapos makikita natin yung mall. Oh, ito may sasakyan. Apat na sasakyan. Hindi nyo nakita. Kumaway. Ganun sila dito. Pagka ikaw pang salamat. Ganun. Kapag huminto ka. Kapag sila pararaanin. Ito na yung T-junction na sinasabi ko kanina. So, mag-turn left ako dyan. Nandiyan yung mga kabahayan. Pag nag-turn right ka, may mga farms pa dyan. May mga bahay. Ganun. Tapos, ayan. Walang sasakyan. Ako tatawid na. Mabilis, mabilis. Ako'y malapit na dito sa kabahayan. Kaya ako magpapatay na ng camera. Na-enjoy nyo sana ang maikli nating lakad. Salamat sa pagsama nyo sa akin sa paglalakad na ito. Mula ngayon, Tagalog na ang gagawin ko. Para mas maintindihan ko yung sarili ko. Diba? Minsan nag-English ako para makapractice ako ng English. Diba? Kailangan din yun. So, ayan. Paano kayo nagpa-practice ng lingwahe ng lugar na tinitirahan ninyo? Siya. Bye! See you next time!